At sa nakaraan nating kwento, patuloy na humigop ng tsaa si Henry at tinanong si Brent Larsen kung may mali ba sa sinabi niya tungkol sa buwis. Napakunot noo si Brent at nagtataka kung paano nalaman ni Henry ang ganitong bagay. Ngunit, pinahayag ni Henry na hindi magmumukhang patas kung gumawa ng kasunduan ang City Hall sa isang pribadong negosyo, kaya naman formal siyang naghanda ng isang asosasyon para makatrabaho niya. Tinawag ito ni Henry na Fighting Arena Group. Lahat ng fighting arenas sa Vivaldi Town ay sumang-ayon na sumali sa asosasyon. Para masubukan kung gaano kabisa ang kanilang grupo, maraming mersenaryo ang darating sa bayan ng Vivaldi. Pinaliwanag ni Henry na maraming mersenaryo ang dadagsa mula pa sa ibang lugar, para makatanggap ng panayam, at mananatili sa bayan ng Vivaldi ng ilang panahon. Dahil sa mga kadahilanang yun, mangangailangan ng pera ang mga mersenaryo at walang duda na pipiliin ng mga ito ang fighting arena upang kumita ng pera. Kaya ito ang tamang oras para magpatupad sila ng espesyal na buwis, isang bayad sa aplikasyon at mga bayarin sa paglahok sa arena. Nag-aalala si Brent na baka hindi matuwa ang mga lumang veteranong mandirigma at baka gagawa ito ng kaguluhan. Hindi sumang-ayon si Henry. Sinabi niyang sigurado siyang tututol ang mga ito sa simula, pero kapag nagreklamo ang mga lumang mandirigma, maaari silang bigyan ng pansamantalang bawas sa buwis. Hawak ang tasa, idinagdag pa ni Henry na matapos nito, ang mga bagong manlalaban ay haamon ng mga veterano sa arena. Isa itong estratehiya na ginagamit ng gobyerno, lumikha ng internal chaos upang makontrol ang sitwasyon. Sinabi ni Henry na kapag lumala ang gulo, maaaring ikulong ni Brent ang mga nagre-rebelde sa lungsod. Nag-alok din si Henry ng mga hiyas bilang insentibo sa mga sasali sa interview. Tinanong ni Brent kung ano naman ang kapalit nito para kay Henry. Sinabi ni Henry na gusto niyang makuha ang kalahati ng buwis. Ang kailangan lang gawin ni Brent ay ibigay sa kanya ang bahagi ng kinita mula sa buwis. Napaisip si Brent, masyadong maganda ang alok ni Henry para maging totoo. Nasorpresa ang alkalde nang sabihin ni Henry na titiyakin niyang makukuha ni Brent ang kanyang bahagi ng kita. Dahil dito, pumayag si Brent at nagpasalamat kay Henry sa magandang kasunduan, nagkamay sila bilang tanda ng kanilang kasunduan. Para kay Henry, ang mga kababayan ay dapat nagtutulungan. Ilang araw ang lumipas, maraming tao ang dumagsa sa Vivaldi. Dito na nagpasya si Henry na subukan ang kanyang plano. Ang tagapangasiwa ng arena ay inanunsyo ang entrance test para sa mga nais sumali, at may 3 bahagi sila ng pagsusulit. Isang aplikante ang nagtanong kung totoo bang babayaran pa rin sila kahit bumagsak sila sa pagsubok. Kinumpirma ng tagapangasiwa ng pagsusulit na oo, at babayaran pa din sila. Dagdag pa ng tagapangasiwa kailangan nilang maipasa ang unang bahagi ng hamon, at para matanggap nila ang isang pilak na barya, sapat na para magpakasaya sa pagkain at inumin sa loob ng isang araw. Itinuro ng tagapangasiwa ang isang maliit na bahay at ipinaliwanag na ang unang bahagi ng hamon ay simpleng makatawid lang sa silid na yun para makarating sa ikalawang bahagi ng pagsubok. Dumating si Ten, nagtataka kung magkano ang ginagastos ni Henry para sa pagsubok na ito. Napaisip siya kung paano patatakbuhin ni Henry ang lahat ng ito, kaya nagpasya siyang alamin kung paano magtatapos ang mga kaganapan. Sinabi ng unang kalahok na panahon na para makita ng lahat ang tunay niyang talento. Pinapaalala naman ng tagapamahala na kapag hindi nila naipasa ang pagsubok, kailangan nilang lumabas sa kaliwang labasan at umalis sa guild. Habang lumalakad ang unang kalahok sa madilim at makipot na koridor, kumpiyansang napaisip siya kung ito ba talaga ang tinatawag nilang pagsubok. Ngunit habang naglalakad siya sa daanan, unti-unting bumibigat ang kanyang katawan, nahihirapan siyang iangat ang kanyang mga paa. Doon niya napagtanto na sinusubok ng Guild Million ang tibay at resistensya ng mga nais maging mercenary. Naiisip niyang kailangan lang niyang tumakbo at sinabihan ang sarili na kaya niya ito. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang kalahok sa liwanag ng araw. Napapikit siya dahil sa tindi ng sikat ng araw, saka inangat ang kanyang kamay upang harangan ito, agad niyang tinanong ang sarili kung naipasa ba niya ang pagsubok.
Napansin niyang napakalambot ng kanyang inuupuan, at nang kapain niya ang paligid, natuklasan niyang maraming walang malay na kalahok ang nakahiga sa paligid niya. Dahil dito, pinagpawisan siya sa takot, lumapit ang tagapangasiwa at ipinaliwanag na lahat ng nawala ng malay sa unang pagsubok ay dinala sa lugar na ito, isang tambakan ng mga nabigo. Napuno ng panghihinayang ang kalahok, at tila ginapangan siya ng kilabot sa kanyang pagkatalo. Sa likuran niya, nakaupo si Henry Morris, mukhang walang interes. Humikab pa ito, iniisip niya na hindi niya kailangan ng mga tao na hindi kayang labanan ang kanyang mahika. Sa buong koridor, isang gravity spell ang itinanim niya, lumalakas ito habang lumalapit sa dulo. Sa tingin ni Henry, isang malakas na mandirigma ang dapat sanang kayang tiisin ito, at isang matalinong salamangkero ang dapat sanang nakahalata ng bitag at gumamit ng counter spell para makalabas. Sa puntong ito, lumapit si Mayor Brent kay Henry at tinanong kung kinakailangan ba talagang ganito kahirap ang pagsubok, lalo na't wala pang nakakapasa ngayong araw na ito. Sinabi ni Henry na ayos lang ito dahil isang araw pa siyang magmamasid. Idinagdag pa niya na hindi niya balak agad kunin ang sinuman matapos ang unang pagsubok. Pagsapit ng gabi, marami sa mga kalahok ang naghahanap ng matutuluyan. May isang maswerteng nakahanap ng matutuluyan at sinabi niyang napakahirap makahanap ng silid dahil sa dami ng tao, ang mga taberna ay napuno rin ng mga bagong dating. Habang patuloy silang nag-uusap, isang kalahok ang nagmungkahi na habang nandito sila sa Vivaldi, bakit hindi na lang sila lumaban sa arena upang kumita ng pera? Kinabukasan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa buwis na kailangang bayaran upang makasali sa mga laban sa arena. Ipinaliwanag ng administrador na ang lahat ng ito ay dulot ng biglang pagdami ng mga fighters. Ngunit hindi ito matanggap ng ilan, nagtatanong kung bakit sila kailangang magdusa dahil lang sa mga bagong dating. Napabuntong hininga ang administrador at sinabing puro reklamo lang ang mga kalahok, at buti na lang walang nangyari katulad ng sinabi ni Henry. Tumataas ang bayad sa laban sa arena, ngunit noong unang araw, wala pang masyadong nagrereklamo. Habang may isa pang kalahok na sumasailalim sa pagsubok, tinanong siya kung anong plano niya upang makapasa. Sinabi niyang may naisip siyang estratehiya, ngunit sasabihin lang niya ito kapag nagtagumpay siya. Napansin ni Henry na marami ang hindi nakakatapos ng pagsubok, ang ilan ay bumagsak, ang iba naman ay kusang sumuko at pumunta sa arena upang kumita ng pera. Habang pinagmamasdan ang mga kalahok, napagtanto niyang may 4 na uri ng tao sa sitwasyong ito. Ang una ay mga bagong dating, mga sumusubok sa pagsubok sa unang pagkakataon. Pangalawa ang mga bumabalik, mga bumagsak sa unang pagsubok at gustong muling sumubok. Ang pangatlo ay ang mga tumanggi, mga hindi na sumubok at dumiretso na lang sa arena upang kumita ng pera. At ang huli ay ang mga umalis, mga sumuko at bumalik na lang sa kanilang bayan dahil hindi nila kaya ang gastos sa bayan ng Vivaldi. Napagtanto ni Henry na dumarami ang umaalis dahil mahal ang pamumuhay sa lungsod. Sinabi ni Henry kay Mayor Brent na oras na upang isagawa ang kanilang napagkasunduang plano. Nababahalang itinanong ni Brent kung talagang sigurado ba siya sa gagawin, dahil siguradong hindi magugustuhan ng mga bagong dating ang kanilang gagawin, ngunit bago pa man siya makatanggap ng sagot, naisip niya na mahirap makipagtalo sa mga plano ni Henry. Hinarap ni Henry ang alkalde, nakangiting sinabi na hindi na niya kailangang mag-alala dahil may perpektong plano siya. Kinabukasan, inihayag ng tagapamahala ng arena ang isang bagong panuntunan, ang mga may ranggong B. Pataas sa arena ay maaaring gumamit ng isang exclusive gate upang magagamit nila para sa pagsusulit. Nang marinig ito ni Ten, napagtanto niyang ito ay isang matalinong paraan upang muling may pasok ang mga kalahok sa arena. Habang nakahawak sa kanyang balbas, napagtanto niya na ang plano ni Henry ay hindi lamang tungkol sa pagsubok, ito rin ay isang paraan upang tumaas ang kita ng Guild Million. Sa puntong ito, napagtibay ni Ten ang kanyang paniniwala, na si Henry Morris ay isang tunay na henyo. Lumipas ang mga araw mula nang magsimula ang pagsusulit, ngunit wala pa ring nakakapasok sa ikalawang bahagi ng pagsubok. Habang patuloy pa rin na lumalaki ang kita ng arena. Habang nagtsatsaa,
tinanong ni Ten si Henry kung sigurado ba siyang mayroong makakapasang tao. Nakangiti at sinabi ni Henry na sigurado siyang kaya nila ito at tinanong kung bakit niya naisip itanong iyon. Ibinahagi ni Ten ang isang usap-usapan, maraming tao ang naniniwala na ang pagsubok ay isa lamang pain upang pataasin ang kita ng arena. Bago higupin ang tsaa, itinanggi ito ni Henry at sinabing gusto lang niyang sulitin ang pananatili ng mga tao sa Vivaldi. Ngunit, nang mapansin ni Henry na kumakalat na ang tsismis, tumayo siya sa pagkakaupo at ngumiti siya sinabing dumating na ang oras ni Henry Morris. Kailangan niyang gumawa ng isang aksyon upang maalis ang mga pagdududa ng mga tao, upang makuha nila ang kanilang tiwala. Samantala, nagtatanong ang mga kalahok kung bakit wala pa ring nakakapasa at kung totoo ba ang naririnig nilang mga tsismis. Upang patahimikin ang gulo, inanunsyo ng tagapangasiwa na ang kampyon ng fighting arena na si Henry Morris ay mismo ang magpapakita na posible ang pagsubok. Nagsimulang sumigaw ang mga kalahok, ang iba ay naniniwalang siya ang pinakamahusay na mandirigma, habang ang iba naman ay nagsasabing siya ay isang baguhan lamang na walang kahit anong aura. Tumayo si Henry sa harap, habang nakaturo ang daliri diretsyong sinabi niya sa lahat na wala siyang aura, ngunit madali niyang malalagpasan ang pagsubok. Tinanong niya kung bakit hindi nila magawa ang parehong bagay. Nag-init ang dugo ng mga mandirigma, galit nilang tinanong kung sa tingin ba ni Henry ay mas magaling siya sa kanila. Sinabi ni Henry na oo, at papatunayan niya ito sa kanila. Sa wakas, nagsimula ang pagsubok at binuksan ni Henry ang pinto. Agad niyang ginamit ang kanyang magic armor, at nagdagdag pa ng mahika upang alisin ang epekto ng gravity spell. Habang naglalakad siya ng kampante sa koridor, isa-isa nang bumagsak sa sahig ang ibang kalahok, hindi na makagalaw. Nang makarating siya sa dulo, malakas niyang isinara ang pinto, malinaw na ipinakita niyang napakadali ng pagsubok para sa kanya. Dahil dito, nawala ang tsismis at mas maraming tao ang naengganyong subukan muli ang pagsubok. Naisip ni Henry na dagdagan ang mga insentibo upang mahikayat ang mas maraming mandirigma. Ngunit tiniyak ni Brent na ang pinakamahuhusay na sword expert user ay bahagi na ng iba't ibang guild, kaya't wala ring silbi ang dagdag na insentibo. Hindi sumasang-ayon si Henry, para sa kanya, iniisip lang ng mga mercenary ang pera. Pumayag si Brent ngunit nilinaw niya na bukod sa pera, gusto rin ng mga ito ng tiyak na pinagkakakitaan. Napagtanto ni Henry na malaki ang posibilidad na ang mga bihasang mandirigma ay kabilang na sa mas tanyag na guilds. Dahil malapit nang matapos ang pagsubok, iminungkahi niya kay Brent na sulitin ang natitirang panahon upang mas palakihin ang kita at ibalik sa normal ang kanilang operasyon. At tiniyak niyang muli silang magkikita sa loob ng ilang araw. Samantala, si Henry mismo ang magbabantay sa mga mercenary, kung may mangyari man, maaari siyang tawagan. Samantala, pumunta si Henry sa arena at nakipagkita kay Ten upang ipaalam na kailangan niyang umalis pansamantala. Habang hawak ang espada, binigyan niya ng utos si Ten na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga propesyonal na mandirigma mula sa iba't ibang rehiyon. Tinanong ni Ten kung balak bang labanan ni Henry ang mga ito sa hinaharap. Hindi sumagot si Henry at sa halip, hinugot ang kanyang espada, pagkatapos ay muling iniutos na piliin lamang ang pinakamahuhusay na mandirigma. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa lugar ng Ankleman. Nagulat si Ten at tinanong kung bakit siya pupunta sa isang bayan sa timog. Ipinahayag ni Henry na may isang taong kailangan niyang dalhin sa Vivaldi. Tiniyak niyang babalik siya sa loob ng ilang araw, at sa panahong yun, kailangang tapusin ni Ten ang pangangalap ng impormasyon. Habang binabalik ang espada sa kaluban nito, sa kanyang isipan, naalala ni Henry si Van, ang maestro ng espada. Nagtataka siya kung pakikinggan siya ng taong ito, at umaasa na si Van ay nasa Ankleman pa rin. Habang binubuksan ni Henry ang pinto upang umalis, nasalubong niya ang tagapangasiwa. Napansin niya ang gulat sa mukha nito kaya't agad niyang tinanong kung anong nangyari. Hingal na hingal, inihayag ng lalaki ang unang kalahok na matagumpay na nakapasa sa unang pagsubok. Lubos na natuwa si Henry sa balitang ito, hindi niya inaasahang may makakakumpleto ng pagsubok,
halos hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Pagtingin niya sa paligid, napansin niya ang isang mandirigmang nakatayo at naghihintay. Inisip niyang ito na ang malakas na kalahok na nakapasa sa unang parte ng pagsubok. Lumapit siya rito, binati ito ng may paghanga, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapitan ng bagong tatag na Guild Million. Matapos magkamay, ipinakilala ng mandirigma ang sarili bilang Haggler. Agad siyang nagtanong kay Henry kung totoo bang makakakuha siya ng bahay at matutustusan ang pag-aaral ng kanyang anak kapag sumali siya sa guild. Kinumpirma ito ni Henry, sinasabing ang mga pumapasa sa pagsubok ay nararapat sa magandang buhay. Napanginig ang kamay ni Haggler dahil sa tuwa sa kabutihang loob na ito, pero nagtataka si Henry kung bakit hindi kilalang mandirigma ang nakaharap niya. Iniisip niya kung paano nakalusot si Haggler sa kanyang pagsubok at saan pa ito galing. Nang tanungin ni Haggler kung ano ang susunod na pagsubok, ipinaliwanag ni Henry na ito ay isang simpleng laban sa espada. Hindi na niya gustong mag-aksaya ng oras kaya iminungkahi niyang simulan na ito. Hinugot ni Henry ang kanyang espada at hinikayat si Haggler na gawin ang kanyang makakaya. Tahimik na hinugot ni Haggler ang kanyang espada, na agad na nagliwanag ng bughaw na aura. Namangha si Henry sa aura nito, may pagkakahawig ito sa aura ng isang sword master. Inihanda ni Henry ang depensa at hinayaang si Haggler ang unang umatake. Pinagsama ni Haggler ang kanyang lakas at sinugod si Henry. Nang magtagpo ang kanilang mga espada, naramdaman ni Haggler ang matinding lakas na nagmumula kay Henry. Sinubukan niyang itulak ang espada ni Henry ng mas malakas, pero nanatiling matatag si Henry at tinignan siya ng may kumpiyansa. Sa pangalawang pag-atake ni Haggler, nagpatuloy ang matinding sagupaan. Habang lumalaban, napansin ni Henry na mas magaling si Haggler kaysa kay Hugo, na mukhang may malawak na karanasan nito sa pakikipaglaban. Sa puntong yun, nagulat si Haggler sa lakas ni Henry. Sa halip na umatras, sinabi ni Henry na siya naman ang aatake. Pumayag si Haggler, at muli nilang inihampas ang kanilang mga espada sa isa't isa. Sa tindi ng banggaan, kapwa sila napaatras. Pagtingin ni Haggler sa kanyang espada, nakita niyang nabali ito sa dalawa. Nanlumo siya at hindi makapaniwala na puno ng luha ang kanyang mata. Sa matinding pagkadismaya ay bigla itong napaluhod sa harap ni Henry. Sa sobrang lungkot, hindi niya nagawang tingnan ang sirang espada niyang nakatarak sa lupa bilang huling pag-asa niya, at nanginginig ang kanyang katawan sa matinding pagkabigo. Ngunit, sa gulat niya, biglang sinabi ni Henry, nakapasa siya sa pagsubok, napadilat si Haggler at napatingin kay Henry nang may pagtataka. Ngumiti si Henry at sinabing natutuwa siyang makipagtulungan sa isang mandirigmang tulad niya. Dagdag pa niya, hindi na kailangang dumaan si Haggler sa pangatlong bahagi ng pagsubok. Hindi makapaniwala si Haggler, tinanong niya kung seryoso si Henry, at sagot naman ni Henry na ang pangatlong bahagi ay isang panayam lamang, kaya hindi na ito kailangan. Sa halip, tinanong niya si Haggler tungkol sa kanyang pamilya. Agad at walang pag-atubiling tumugon ito nang kasama niya ang kanyang asawa at anak. Nang malaman ito ni Henry, iniabot niya ang kamay nito kay Haggler, sinabi niya na aalagaan sila ng guild, kaya wala na itong dapat ipag-alala at malugod niya itong tinatanggap na maging bahagi ng kanilang koponan. Sa sobrang tuwa, muling tumulo ang luha ni Haggler, pinahid niya ito gamit ang isang kamay. Habang iniabot ang kamay ni Henry gamit ang isa pa at nagpasalamat siya ng taos-puso, habang pinagmamasdan siya, nagtataka si Henry kung bakit tulad niyang may talento ay tila tumatakas sa isang bagay. Nagulat si Haggler at tinanong kung paano nalaman ito ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na halata ito, dahil sa kanyang kakayahan at responsibilidad sa pamilya. Sinabi ni Henry na ipagpapatuloy nila ang usapan pagkatapos ng pagpupulong sa mga miyembro ng bahay. Bagaman nais ni Haggler na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, pinaalalahanan siya ni Henry na huwag magmadali, ito pa lang ang kanilang unang pagpupulong. Samantala, inihayag na ng tagapangasiwa ang unang mandirigmang nakapasa sa pagsubok. Naiinggit ang ibang kalahok kay Haggler, tiyak nilang may magandang buhay na naghihintay sa kanya. Samantala, hindi pa rin mapigilan ni Haggler ang kanyang luha ng tuwa.
Habang nagmamasid sa kanya, napagtanto ni Henry na ang paggalang ni Hagler sa kanya ay lumalim. Sa paglipas ng oras, dumating sila sa bahay na pansamantalang tinutuluyan ng pamilya ni Hagler. Binuksan niya ang pinto at masayang sumigaw at tinawag ni Hagler ang asawa nito, sinabing nakauwi na siya. Sa sobrang tuwa, sinalubong siya ng kanyang asawa, tila namulaklak ang paligid sa galak. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa, at masayang ipinaalam ni Hagler sa kanyang asawa, na si Sonia, na nakapasa siya sa pagsubok. Habang pinapanood ito, napansin ni Henry na si Sonia ay isang tunay na kagandahan. Sa kanyang isipan, sigurado siya na ang pinakamagandang babae sa buong bayan ng Vivaldi. Maya-maya, may narinig silang pamilyar na boses mula sa loob ng bahay. Isang batang babae ang sumilip sa pinto at tinanong kung bumalik na ang kanyang ama. Nang makita siya, agad siyang tumakbo kay Hagler at niyakap ito ng mahigpit. Sa sobrang saya, tinanong ni Hagler ang kanyang munting prinsesa kung sumunod ba ito sa kanyang ina habang wala siya. Matapos tiyakin na sumunod si Nia sa kanyang ina, lumingon ang bata kay Henry upang makita kung sino siya. Pinakilala ni Hagler si Henry at sinabing dapat siyang igalang dahil siya na ngayon ang kanyang pinaglilingkuran. Habang hinahaplos ni Hagler ang ulo ni Nia, lihim namang inisip ni Henry na isa siyang mabait na bata. Agad nagpakilala si Henry sa pamilya ni Hagler bilang pinuno ng Million Guild. Sa puntong ito, ipinakilala rin ni Sonia at Nia ang kanilang mga pangalan. Para kay Henry, tungkulin ng isang lalaki ang alagaan ang kanyang pamilya. Kaya ipinaalam niya sa kanila na lilipat na sila sa bagong tahanan dahil nakapasa na si Hagler sa pagsubok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala ni Henry ang pamilya ni Hagler sa mansyon ni Ginoong Ten, kung saan din siya pansamantalang naninirahan. Namangha si Nia sa kagandahan ng bahay, habang nagtataka naman si Hagler kung paano sila makakapanirahan sa mansyon ng isang maharlika. Habang nakatingin kay Ten, ipinaliwanag ni Henry na inilaan ng Million Guild ang bahay na ito para sa kanilang pamilya, at siya mismo ang may pananagutan sa kanila. Biglang lumapit si Ten kay Hagler, nagpakilala bilang may-ari ng 10 Million Arena, at sinabing alam na niya ang tungkol sa pamilya ni Hagler at nais niyang maging komportable ang kanilang paninirahan. Lumabas ang isang katotohanan, noong una silang nagkita. Sinabi ni Henry na ang magwawagi sa pagsubok ay maaaring manirahan sa kanyang ari-arian, napayuko si Ten at tinanong ang desisyong ito. Ngunit, sinabi ni Henry na ito na ang pinakamaliit na bagay na magagawa ni Ten upang mabayaran ang kanyang utang. Wala nang nagawa si Ten kundi pumayag at naiintindihan niya ito. Sa isang tapik ng kamay, tinawag ni Henry ang mga katulong at iniutos na ihanda ang paliguan at malilinis na damit para sa bagong pamilya ng bahay. Habang nakaupo na ang tatlo sa mesa, sinabi ni Henry na handa na siyang pakinggan ang kwento ni Hagler. Ipinagtapat ni Hagler na dati siyang karaniwang mandirigma na napansin ng isang baron at kinuha upang pagsilbihan ito dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan. Sa kasamaang palad, nagustuhan ng baron si Sonia at sinubukan akitin ito. Dahil dito, muntik na itong mapatay ni Hagler ang baron kaya napilitan silang tumakas. Ipinaliwanag niya na kakaunti lamang ang handang tumanggap ng isang tumatakas na tulad niya, kaya ang bagong guild ng mga mersenaryo ang kanyang huling pag-asa. Sinabi ni Henry na ang pagsaktan ng isang maharlika ay isang mabigat na kasalanan. Kitang-kita niya ang kaba sa mukha ni Hagler habang pinagpapawisan ito sa pag-amin, alam niya na ito ay isang malubhang pagkakasala at hindi niya lang napigilan ang sarili. Tinanong ni Henry kung natatakot ba si Hagler sa maaaring kahinatnan nito. Ngunit sagot ni Hagler hawak ang ulo nito, na hindi para sa sarili ang kanyang takot kundi para sa buhay ng kanyang asawa at anak. Hawak ang mainit na tasa ng tsaa, para kay Henry. Ang pamilya ang pinakamalaking kahinaan ng isang lalaki, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung bakit kinailangan pang humantong sa ganoon. Ngunit ayon kay Hagler, hindi niya pa kailanman naramdaman ang ganoong galit kaya hindi niya ito napigilan. Napangiti si Henry at sinabing, mabuti ang ginawa niya. Hindi ito inaasahan ni Ten at Hagler, sa seryoso at nakakakilabot na boses.
ipinaliwanag ni Henry na kung siya ang nasa lugar ni Hagler, diretso niyang papatayin ang Baron. Ngunit kahit galit si Hagler, nakontrol pa rin niya ang sarili at ilang buto lang ang nabali, kaya tapos na ang nangyari at hindi na kailangang iyakan ito. Parehong pinagpawisan si Ten at Hagler sa sinabi ni Henry, walang makasagot sa kanya. Maya-maya, inilabas ni Henry ang isang insignia, at ipinaalala kay Hagler na pinangako niyang poprotektahan siya at ang kanyang pamilya, kaya wala na siyang dapat ipag-alala pa. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang medalya ng karangalan at ipinahayag na isa rin siyang maharlika. Ngunit napansin ni Ten na isang baron lamang si Henry at hindi isang count. Agad naman niyang sinabi na huwag na silang makialam at siya na ang bahala sa lahat. Iniutos niyang alagaan ang pamilya ni Hagler habang siya naman ay papunta sa Ankleman, namumutla sa takot. Hindi nakasagot si Ten sa pinuno. Bago umalis, ipinaalala ni Henry na may ilang araw pa bago matapos ang pagsubok, kaya makakapagpahinga muna si Hagler. Inabot niya ang isang bag ng mga barya at sinabing, matagal siyang naghirap, kaya tanggapin niya ito bilang kanilang pagbati at gamitin ito upang mapasaya ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Hagler sa pagiging bukas palad ni Henry. Nanginig ang kanyang kamay sa matinding emosyon habang tinatanggap ang handog ni Henry. Matapos ang ilang sandali sa labas ng bayan ng Vivaldi, nakasampa na si Henry sa matapat niyang kabayo na si Jade. Habang papalayo, muling binuksan ni Henry ang kanyang mapa at napagtantong may dalawang feudal na lupain sa Ankleman. Naisip niyang hindi na lang siya pupunta roon at magsisimula na lang sa paghahanap ng kayamanan. Ayon sa mapa, natagpuan niya ang lugar kung saan niya itinago noon ang Whispering Artifact, isang pares ng hikaw na nagpapahintulot sa taong magsuot nito na makipag-usap sa mga hayop at mga halaman. Napangiti si Henry at naisip niyang siguradong matutuwa si Nia kapag natanggap niya ito. Napagtanto niya na ang isang magulang ay dapat gumawa ng lahat ng paraan upang mapasaya ang kanyang anak, at handa din siyang gawin ang lahat para kay Nia. Makalipas ang mahabang paglalakbay, narating na ni Henry ang Whispering Lake. Hawak muli ang mapa, na sigurado ni Henry na nasa tamang lugar siya. Sinabi niya kay Jade na bilisan ang takbo, at tumalon mula sa tuktok. Aktibo niyang ginamit ang Feather Fall, at sa mabilis na pagkilos ni Jade, nakarating sila sa kanilang destinasyon ng kasing bilis ng kidlat. Pagkalapag ni Henry, pinasalamatan niya si Jade, sinasabing mas madali ang bawat paglalakbay kapag may mabuting kabayo. Sa harapan niya, lumantad ang Whispering Lake, mas maganda kaysa sa kanyang naaalala. Napansin ni Henry na dahil malayo ito sa mga bayan at nayon, mas dumarami pa ang mana ang namumuo rito. Naghanap si Henry ng tamang lugar na may maraming nagtitipo na mana, at napagtanto niyang oras na upang punan muli ang kanyang mana. Naupo siya at nagtuon ng pansin sa kanyang espiritual na puso, nakangiti siya at pakiramdam niya na para siyang nasa sariling bayan niya. Sumapit na ang gabi, nang matapos ang proseso, napansin niyang mas marami pa ring mana ang naririto. Lumapit si Henry sa lawa, iniunat ang kanyang kamay, at ginamit ang kanyang spell na reverse gravity. Sa ilang sandali, umangat ang lahat ng tubig ng lawa sa ere, habang kalmadong naglakad si Henry sa ilalim nito patungo sa kanyang kayamanan. Sa kanyang harapan, may isang maliit na istrukturang parang yung nakita niya dati sa kuweba, kahawig ng tagapagbantay na nakalibing ang kalahati ng katawan nito sa lupa. Tinawag ni Henry ang tagapagbantay bilang Silver, naisip ni Henry kung sadyang itinago ng tagapagbantay ng ganoon kalalim ang kayamanan. Umaasa din siyang pinanatiling protektado ng buo ng Whispering Lake ang mahalagang kayamanang ito. Inutusan niya ang tagapagbantay na bumalik sa kanya, at tulad ng unang tagapagbantay, binalot ng pulang enerhiya ang buong katawan nito at bumilis ang pagkawasak. Sa ilang sandali, biglang naglahong abo ang tagapagbantay, iniwan lamang ang isang maliit na kahon sa gitna ng alabok. Kinuha ni Henry ang kahon papalabas sa gitna ng lawa, at sa isang kumpas lang ng kanyang daliri, bumagsak muli ang tubig sa lupa, bumalik sa dati nitong anyo.
Natuwa siya sa kanyang kapangyarihan, napagtantong walang limitasyon ang kanyang kakayahan at maaari siyang gumamit ng mahika hanggat gusto niya. Sa loob ng kahon, naroon ang Whisper Earrings. Ang hikaw na ito ay nagbibigay kakayahang makipag-usap sa mga hayop at halaman kapag ito ay sinuot. Isinuot ni Henry ang mga ito, at agad niyang narinig ang mga halaman sa kanyang likuran na nagtatanong kung ano ang ginagawa ng isang tao sa kanilang teritoryo. Pinikit ni Henry ang kanyang mga mata at pinakinggan ng maigi ang usapan ng mga halaman. Napagdesisyonan nilang paalisin si Henry, dahil may posibilidad na gusto niyang kunin ang bagay na pinoprotektahan nila. Napabukas ng biglaan ang kanyang mga mata, lumabas ang isang lihim, ang kanilang bantay ay ang Elragon Egg. Ang Elragon ay isang bihirang dragon spirit na nakatayo sa ibabaw ng lahat ng mga espiritu ng tubig, na lubos nilang ipinagmamalaki, sila ay karaniwang tinutukoy bilang mga dragon ng tubig. Karamihan sa mga espiritu ay ipinanganak sa pamamagitan ng kalikasan, ngunit may ilang mga espiritu na kayang iwan ang kanilang mga inapo tulad ng kaso ng mga Elragons. Naisip ni Henry na pumunta siya para sa isang laruan, pero totoong kayamanan ang kanyang natuklasan. Lumingon-lingon si Henry sa paligid, alam niyang hindi magaling ang mga espiritu sa pagbabantay ng kanilang mga anak, kaya hindi niya maramdaman ang presensya ng Elragon sa lugar. Napangiti siya sa galak, at ibig sabihin lang nito na hindi mahirap sa kanya na kunin ang itlog. Patuloy ang usapan ng mga halaman tungkol kay Henry, ang ilan ay iniisip na baka gusto niyang kunin ang mga bagay sa ilalim ng lawa. Ngunit bukod sa kanila, may naririnig din siyang kakaibang tunog ng mga bato, na nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo. Karamihan sa kanilang sinasabi ay walang katuturan, dahil dito, nagbago ng plano si Henry, tinawag niya si Clever upang may kunin na isang bagay sa kanya. Biglang nagningning ng bilog na pulang enerhiya ang kanyang palad, at hinugot ni Henry ang espada mula roon. Naisipan ni Henry na balutan ng apoy ang espada, dahil bibihira lang ang apoy sa lugar na ito. Muli niyang pinakinggan ang kalikasan, nagpanik ang mga ito sa ginawa niya. Dahil dito, nadulas ang mga halaman, at nalaman ni Henry ang lokasyon ng itlog na ibinaon sa ilalim ng isang puno na tinatawag na ash tree. Napangiti si Henry, lahat ay kailangan niyang gawin na hanapin ang punong nagtatago nito. Habang naghahanap, napagtanto niya na buti na lang at marami siyang alam sa botany, madali niyang matutukoy kung ano ang hitsura ng puno. At para mabilis itong mahanap, gumamit siya ng spell na light, isang maliwanag na orb na siyang nagpatnubay sa kanya patungo sa eksaktong lugar ng itlog. Nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap, at sa ilang saglit lang natukoy ni Henry ang punong ash tree, kung saan nakatago ang spirit egg.